ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila itinuruan niya ng ganito. Mapalad ng mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapi sapagkat aalawin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga namimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari niyo po bang batiin ang inyong katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon ngayong ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at patuloy po tayong pinapaalalahanan sa ating mga pagbasa na ang Diyos natin ay Diyos na mabuti dahil siya ang nagkakaloob sa atin ng pagpapala at biyaya. Mga kapatid, paano po ba natin naiintindihan ang salitang pinagpala? Pwede niyo po bang tingnan ng katabi ninyo? At sa tingin niyo po ba yung katabi ninyo ay pinagpala? Kapag sinabi natin sa panahon natin ngayon na ang tao ay pinagpala, sila ay matagumpay sa buhay. Kapag sila ay pinagpala, sila ay nakakaangat-angat sa buhay. Kapag sila ay pinagpala, gayon din, tila wala silang nararamdamang sakit, lahat na laman ay puno ng kaligayahan. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin ang salitang mapalad para nung panahon ni Jesus, ito din ay naiintindihan bilang isang kabanalan. At kasama sa kabanalan na ito ay kaligayahan. Ibig sabihin, ikaw ay mapalad dahil ikaw ay may kakayanang maging maligaya. Kaya nga, ang taong tunay na mapalad, hindi dapat nakasimangot. Ang tunay na mapalad ay hindi dapat malungkot, bagkus ang tunay na mapalad ay puno ng ligaya. Kaya tingnan po niyo ulit ang katabi ninyo, kapag malungkot yan, sabihin mo pinagpala ka, maging maligaya ka. Pero mga kapatid, magandang pagnilayan din natin
Ano po ba ang nagbibigay ligaya sa ating buhay? Ang nagbibigay ligaya ba sa ating buhay ay ang mga bagay na panandalian lamang o yung mga bagay na ipinagkakaloob ng mundo? Ipinapaintindi sa atin, mga kapatid, sa ating ebanghelyo sa araw na ito, na ang pagiging mapalad ay kaligayahan na ipinagkakaloob ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ang nagkaloob, matuto tayong makontento. Dahil hindi tayo magiging masaya at maligaya sa buhay kung hindi tayo marunong makontento sa kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos. Kung ang pagiging mapalad ay maligaya, maging maligaya ka sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. At panghuli, mga kapatid, kung ang kaligayahan o ang pagiging mapalad ay puno ng kaligayahan, patuloy din sa atin ipinapaalala, mga kapatid, na ang lahat ng bagay, lahat ng meron tayo ay nagmula sa kabutihan ng Diyos. At kung meron mang isang bagay na gusto kong maalala po ninyo sa pagdalo po ninyo ng misa sa araw na ito, tandaan ninyo mabuti ang Diyos. Lahat ng meron tayo ay dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi lang sa kagalingan natin, kundi ang lahat ng bagay ay nagmula dahil mabuti ang Diyos. Kaya makikita lang natin ang mga bagay na ito kung tayo ay marunong magpakumbaba. Dahil ang kapakumbabaan, nagsisimula po yan sa taong marunong tumingin sa pagpapala ng Diyos. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus. Kung gusto natin maging mapalad, makita nawa natin sa ating buhay ang kabutihan, pagmamahal, at higit sa lahat ng awa ng Diyos. Amen.